I'm not going to drop them unless they give us something that's, substantial. Otherwise, I'm not going to drop them. The United States is planning to impose new port fees on Chinese ships. They'll be applied to all Chinese ships docking in the U.S. ports. Tinamaan na ang China, pabrika na bankrupt, milyon-milyong buhay ang nanganganib. Sa panahon ngayon ay mabilis na nagbabago ang takbo ng mundo at isa sa mga lugar na labis na naapektuhan ay ang China. Dumarami na ang mga kumpanyang umaalis, nagsasara ang mga pabrika at libu-libong manggagawa ang nawawalan ng kabuhayan. Habang pilit pinapakita ng Chinese Communist Party na matatag pa rin sila ay unti-unti naman nilang nararamdaman ang bigat ng tunay na problema. Pero bakit nga ba kahit anong pilit nilang itago ay lumalabas pa rin ang katotohanan? Ano nga ba talaga ang nangyayari sa loob ng China? Alamin natin ang totoong kalagayan ng kanilang ekonomiya. Pero bago tayo magsimula ay baka pwedeng paki-like at subscribe ng video na ito. Malaking tulong at bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Kaya naman simulan na natin. Ngayon ay dumadami na talaga ang mga kumpanyang galing sa iba't ibang bansa na nagdedesisyon na alisin ang kanilang mga pabrika mula sa China. Dahil dito lalong lumalaki ang takot ng marami na baka tuluyan ng bumagsak ang manufacturing industry sa bansa. Kahit anong pilit ng pamahalaan ng China na itago ang lumalalang problema ay hindi na nila mapigilan ang galit ng mga tao. Samantala kung titignan natin ang mga nagdaang taon ay normal na tuwing patapos na ang taon ay sumisiklab ang tensyon sa China. Pero ngayong taon ay hindi na ito simpleng tensyon lamang. Sa halip ay umabot na ito sa isang napakaseryosong krisis. Marami sa mga manggagawa ang hindi pa rin nakakatanggap ng kanilang mga sahod. Kaya napilitan na silang gumamit ng mga matitinding paraan para lamang makuha ang perang matagal na nilang pinagtrabahuhan. Kung dati ay nagtitiis pa sila at umaasa na maayos ang lahat, ngayon ay wala na silang ibang nakikitang paraan kundi ang ipaglaban ng kanilang karapatan. Dahil sa patuloy na paglala ng sitwasyon ay ramdam na ng China ang bigat ng realidad. Sa kabila ng lahat ng pagsisikap nilang itanggi ay nagsimula na silang makipag-usap sa United States. Hindi nila ito inaamin sa publiko dahil ayaw nilang aminin na sila ay nasisiraan na ng loob. Pero kung pagmamasdan natin ang kilos nila ay malinaw na hindi na nila kayang itanggi ang katotohanan. Simple lang ang dahilan kung bakit napilitan silang makipagnegosasyon. Dahil nagsasara na ang mga pabrika sa iba't ibang bahagi ng bansa, libu-libong manggagawa ang nawawalan ng trabaho at ang ekonomiya ng China ay unti-unting bumabagsak. Gayun din naman ay ayaw ng pamahalaan ng China na mapahiya o magmukhang mahina. Kaya pilit pa rin nilang ipinapakita sa publiko na sila ay matatag at walang problema. Pero ang totoo ay matagal na silang humihingi ng tulong. Lihim ang kanilang mga kilos ngunit hindi nila kayang pigilan ang pagkalat ng mga impormasyon. Gayun din naman marami sa mga pabrikang dating nire-rekomenda sa mga naghahanap ng trabaho ang ngayon ay tumigil na sa operasyon. Kasama rito ang isang planta ng circuit board sa Xi'ing, isang pabrika ng biscuit packaging sa Wuing, isang electronics factory sa Dongi at isang pabrika pa sa Tongi. Pati ang isang switch factory sa Wing ay tuluyan na ring nagsara. Tandaan, lahat ng ito ay nagaganap pa lamang sa iisang syudad. Sa mga lugar naman gaya ng Beijing, Shandong, Jianghu at Nanong ay pareho rin ang sitwasyon. Sa Shanghai ay hindi rin maganda ang kalagayan dahil 4 na cosmetics factory na ang nagsara. Sa 4 na yon ay 3 ang tuluyan ng isinara, habang ang isa na lang ang natitira pero limitado na rin dahil para na lamang ito sa mga babaeng higit 50 years old and above. Kaya kung titignan natin ng mabuti ay lalo pang lumala ang sitwasyon dahil wala nang maayos na dormitoryo para sa mga manggagawa. Wala ring libreng shuttle bus papunta sa trabaho at kailangan mo pang maglakad ng mahigit 20 minuto bago makarating sa pabrika. Kaya naman kung naghahanap ka ng trabaho ngayon sa China ay hindi ka na pwedeng mamili. Kailangan mo nang tanggapin kung ano man ang trabahong makikita mo dahil hindi mo alam kung hanggang kailan ka makakakita ng oportunidad. Sa katunayan, ito ang totoong dahilan kung bakit ang Chinese Communist Party ay wala ng ibang opsyon kundi makipagnegosasyon. Habang sa harap ng publiko ay ipinapakita nila na wala silang pakialam, ay isang mataas na opisyal ng China ang nahuling pumasok mismo sa gusali ng US Treasury Department sa Washington DC. Hindi lang basta nakita, kundi may kuha pa silang larawan kung saan makikita ang 3 Chinese officials na bagamat hindi nakikita ng malinaw ang mga muka, ay may suot na malinaw na identification cards na nagsasabing sila ay bahagi ng delegasyon ng China.
Ayon sa lumabas na impormasyon, isang mataas na opisyal mula sa Chinese Ministry of Finance, nakatumbas ng Ministry of Planning and Finance ang namataang pumasok sa headquarters ng US Treasury Department. Hindi siya nag-iisa dahil sinamahan siya ng 10 attendants na lahat ay kasapi rin ng official delegation. Sa mga larawang kuha sa labas ng gusali ay makikita ang mga Chinese delegates na may mga identification cards na malinaw na may nakasulat na China at nagsasabing sila ay kalahok sa G20 Finance Ministers Meeting. Ngunit kung bubusisiin pa natin ang ulat ay makikita na kahit hindi eksaktong pinangalanan ang mga senior officials ay parehong disenyo ng ID ang kanilang suot kumpara sa suot ng Minister of Finance ng China nung makipagkita siya sa Minister of Strategy and Finance ng South Korea isang araw bago nangyari ang pagpasok sa US Treasury. Makikita rin sa mga larawan na maraming media ang nagbabantay sa labas. Pero hindi nila naipuslit ang malinaw na kuha ng mga opisyal dahil mabilis silang hinarangan ng mga kasama ng delegasyon. Halatang halata rin na gusto nilang iwasan ang mga tanong ng media at hindi nila gustong mabunyag sa publiko ang tunay na dahilan ng kanilang pagbisita. Ayon sa isang ulat, hindi naging madali para sa mga opisyal ng China na payagan ng mga media na kunan sila ng litrato habang pumapasok sa gusali ng United States Treasury Department. Sa halip na payagan ng mga journalist na gawin ang kanilang trabaho, ay matigas na tumutol ang mga Chinese officials at ipinilit nilang hindi sila maaaring kuhanan ng larawan. Kahit ipinaliwanag na ng mga mamamahayag na ayon sa batas ng Amerika ay may kalayaan ng press na kumuha ng litrato sa pampublikong lugar, ay hindi pa rin sila natinag. Pinilit pa rin ng mga opisyal na burahin ng mga journalist ang lahat ng litrato na kuha sa kanilang mga cellphone. At kung susuriin natin ang batas sa United States, ay malinaw na sinasabi na basta nasa pampublikong lugar, kahit sino ay pwedeng kuhanan ng litrato at walang sino man ang pwedeng mag-utos na burahin ito kahit na hindi sila sang-ayon. Maaaring may mga espesyal na alituntunin para sa mga diplomatic representative pero kahit meron man ay hindi pa rin ito sigurado sa ganitong klaseng sitwasyon. Samantala kung babalikan natin ang ulat ay makikita natin na nang tanungin ng mga mamamahayag kung sino ang opisyal na humarang sa interview ay tumanggi itong magpakilala. Ayon sa kanya, wala akong obligasyon na sabihin kung sino ako. Ngunit sa kabila ng kanyang pagtanggi ay kapansin-pansin na suot niya ang kanyang opisyal na ID kung saan malinaw na mababasa ang kanyang pangalan, ang kanyang litrato at ang kanyang nationality na nakasulat bilang China. Dito makikita natin ng malinaw na nagsimula na talaga ang mga negosasyon sa pagitan ng China at United States kahit papatuloy na itinatanggi ito ng China sa publiko. Ngunit kung matagal mo nang sinusubaybayan ang mga galaw ng Chinese Communist Party, ay alam mo na hindi na bago ang ganitong klaseng pagbaluktot ng katotohanan. Sa tuwing may lumalabas na mga ebidensyang hindi pabor sa kanila, ay ginagawa nila ang lahat ng paraan para itago o balewalain ito. Madalas nilang gamitin ang mga simpleng taktika tulad ng pagpapalaganap ng hindi magandang reaksyon sa mga impormasyon na hindi nila gusto upang mapababa ang abot ng mga balita sa publiko. Dahil dito maraming mahahalagang impormasyon ang hindi umaabot sa mas maraming tao, lalo na kung ito ay nagpapakita ng mga kahinaan ng kanilang pamahalaan. Sa katunayan ay malaking balita ang paglabas ng impormasyon na ito dahil noong araw bago ito kumalat ay naglabas ng opisyal na pahayag ang Chinese Foreign Ministry na nagsasabing hindi sila nakikipagnegosasyon sa United States. Ayon sa kanila, hindi sila papayag na makipag-usap hanggat hindi inaalis ng United States ang lahat ng ipinataw na tariffs. Narito naman ang eksaktong pahayag ng Ministry of Foreign Affairs ng China. Sinabi nila na kung talagang nais ng United States na maresolba ang issue sa pamamagitan ng dialogo at negosasyon, ay dapat nitong itigil ang paggamit ng maximum pressure, pananakot at pagbabanta. Idinagdag rin nila na ang mga negosasyon, kung mangyayari man, ay dapat na nakabase sa pagkakapantay-pantay, respeto at mutual benefit. Ayon pa rin sa kanila, peke raw ang mga lumalabas na balita at walang nagaganap na konsultasyon o negosasyon hinggil sa mga tariffs. Dagdag pa nila, malinaw daw na ang United States ang nagsimula ng tariff war at handa raw silang lumaban kung kinakailangan. Ngunit bukas din naman daw sila sa pag-uusap basta patas at may respeto ang magkabilang panig. Bagamat ganito ang opisyal na sinabi ng China, ay maraming mga malalaking news outlet sa Amerika ang agad na naniwala at inilathala ang version ng China na tila hindi man lang pinagdududahan. Kahit na marami ng beses na napatunayang hindi palaging nagsasabi ng totoo ang Chinese Communist Party. Ang hindi alam ng karamihan ay iba kung mag-isip at kumilos ang Communist Party ng China.
Kapag sinabi nilang tumaas ang kanilang GDP, madalas ay bumabagsak pala ito sa katotohanan. Kapag sinabi naman nilang bumaba ang unemployment rate ng kabataan, ang totoo ay tumataas ito. At kapag sinabi nilang walang negosasyon na nagaganap, madalas ay kabaliktaran ang nangyayari at hindi ito haka-haka lamang. Ilang oras lang matapos ang paglabas ng ulat tungkol sa pagpasok ng mga opisyal ng China sa gusali ng United States Treasury ay mismong si President Donald Trump na ang nagkumpirma sa media na may mga pag-uusap na nagaganap. Sa isang press conference, nang tanungin si Trump kung sino ang kinakausap ng United States mula sa China ay simpleng ngunit malinaw ang kanyang sagot. Anya, nagkaroon sila ng meeting ngayong umaga. Hindi ko masasabi kung sino sila, baka sa ibang araw ilalabas namin. Pero nagkaroon ng meeting at matagal na kaming nakikipag-usap sa China. Kaya sa tingin ko, gaya ng dati, mali na naman ang report mo. Kung iisipin mo, siguradong mapapatanong ka, bakit ba kailangan pa ng CCP na magsinungaling? O kung hindi man nila tuwirang niloloko ang tao, bakit nila kailangang baluktutin ang totoo? Sa pagkakataong ito, ang dahilan ay talagang napakasimple lang. Sa loob ng China, ay matagal nang umiikot ang propaganda na nagpapakita na naghihirap na raw ang Estados Unidos, habang ang China naman ay nananatiling matatag. Araw-araw nilang ipinapakita na hawak nila lahat ng alas at kahit ano pang gawin ng Amerika ay hindi sila matitinag. Pero kapag tinignan natin ang totoong nangyayari sa mismong China, ay makikita natin na malayo ito sa sinasabi nila. Sa katunayan, libu-libong pabrika na ang nagsara. Daan-daang libong manggagawa ang nawalan ng trabaho. Milyon-milyong dolyar na halaga ng mga order mula sa ibang bansa ang biglang nakansela. Ibig sabihin hindi lang mga trabahador ang naapektuhan kundi pati ang mga may-ari ng pabrika at maging ang mismong pamahalaan ng China na umaasa sa buwis mula sa kanila. Kaugnay pa nito, kung titignan naman natin ang mga datos at mga chart ay makikita nating bumabagsak na ang kinokolektang buwis ng gobyerno. Kahit paulit-ulit nilang sinasabi na tumataas daw ang kanilang GDP, ay hindi na ito sumasang-ayon sa totoo nilang kalagayan. Sa katunayan, may lumabas pang report mula sa isang kilalang pahayagan na nagpapakita ng totoong sitwasyon ng ekonomiya ng China. Dito ay makikita natin na maraming pabrika ang napilitang magbawas ng produksyon at nagpauwi na ng mga manggagawa. Dahil sa epekto ng tariffs na ipinataw ng Estados Unidos, ay maraming American buyers ang nag-cancel o nagsuspinde ng mga order nila sa China. Kung pagbabasehan natin ang mga lumabas na datos, halos 15% ng kabuuang exports ng China nung nakaraang taon ay dumiretso sa Estados Unidos. Pero kung isasama pa natin ang mga produkto na dumaan muna sa mga bansang gaya ng Vietnam, Taiwan, Cambodia at South Korea bago makarating sa Amerika, ay lalabas na halos 30% ng exports nila ang nakasalalay sa American market. At kung susuriin pa natin ng mas mabuti, makikita natin na hindi lang mga may-ari ng negosyo ang apektado. Sa mga interview at post ng mga manggagawa sa social media, marami ang nagbahagi ng mga litrato ng halos bakanting production lines at mga notice na nagsasabing suspended muna ang operasyon. Isang grupo ng mga negosyante sa Shenzhen ang nagsabi na marami sa kanila ang labis ng nag-aalala, kaya pansamantalang itinigil na nila ang pagpapadala ng mga produkto. May isang kwento pa nga mula sa isang manggagawa sa isang plastics factory sa Fujian province. Sabi niya, bigla na lang nawala ang mga order namin para sa export kaya napilitan kaming huminto. Simple lang ang sinabi niya pero ramdam mo kung gaano kabigat ang pinagdadaanan nila. Kung tutuusin, kung matagal nang binabantayan ng CCP ang takbo ng ekonomiya, dapat noon pa nila nakita ang pagbagsak na ito. Kasi ang lumang modelo ng paglago ng China ay nakasandal sa pag-export ng murang mass-produced products sa iba't ibang bansa. Isa itong sistema na hindi patas dahil sadyang binabaha nila ang mga merkado ng napakamurang produkto para matalo ang mga negosyo sa ibang bansa. Ang strategy nila ay diretso lang. Magtayo ng napakaraming pabrika, gumawa ng sobra-sobrang produkto at ibenta sa buong mundo ang murang goods hanggang sa mapilitang magsara ang mga local businesses ng ibang bansa. Kapag nangyari ito, ang mga produkto ng China ang matitirang nangingibabaw. Ngunit ngayon ay nagbago na ang panahon dahil unti-unti nang lumalaban ang iba't ibang bansa. Kung iisipin mo, hindi naman mahirap para sa Estados Unidos na humanap ng ibang bansang pwedeng pagkuhanan ng produkto bukod sa China. Kung gugustuhin nila, kaya nilang ibalik ang paggawa ng mga high-value products sa loob ng sarili nilang bansa. Para naman sa mga mas murang produkto, napakarami namang ibang bansa gaya ng mga nasa Latin America, Vietnam, India
at maging sa Pilipinas na kayang gumawa ng mga ito. At ito mismo ang layunin ng trade war na nangyayari, ang ilayo ang supply chain mula sa China. At ngayon ay unti-unti na natin nakikita ang mga pagbabago. Isang magandang halimbawa nito ay ang Foxconn na nagsimula ng mag-assemble ng iPhone 16 handset sa Brazil. Dahil mababa ang 10% tariff rate para sa mga produkto na galing doon papuntang Estados Unidos, ay mas nakakatipid sila. Oo, Chinese company pa rin ang Foxconn. Pero ang mahalagang punto dito ay nagsisimula ng ilipat ng mga negosyo ang kanilang production palabas ng China. At kung tutuusin, ito pa lamang ang simula. Sa paglipas ng panahon ay siguradong mas maraming kumpanya pa ang susunod. Ipinapakita nito na kapag kailangan talagang mag-adjust ng mga negosyo, ay kaya nila itong gawin. At ito ang katotohanang hirap tanggapin ng CCP. Sa katunayan, naging viral pa nga ang isang simpleng comment sa social media kung saan ang isang netizen ay nagsabing pwede pala tayong bumili ng produkto mula sa ibang bansa, hindi lang sa China. Kasama nito ang isang meme ng isang surprise Pikachu face na talagang swak na swak sa kasalukuyang sitwasyon. Kung lalalim pa tayo sa pag-unawa, ay makikita nating hindi naman talaga kilala ang China sa pagiging innovator. Ang lakas nila ay nagmumula lamang sa kakayahan nilang mag-mass produce. Ngunit ngayong bumababa na ang demand at unti-unti nang lumalayo ang mga customer sa kanila, ay napipilitan silang tanggapin ang realidad. Gayun din naman, habang patuloy na bumibigat ang sitwasyon, ay nakikita na nating nangangailangan na sila ng mas malalaking stimulus packages. Bumagsak na ang demand, lumalala na rin ang youth unemployment, at pati ang value ng yuan ay unti-unti nang nagiging unstable. Pero ang pinakamasakit dito ay hindi na rin nagtutugma ang sinasabing pagtaas ng GDP ng China sa aktwal na pagtaas ng tax revenue nila. At dahil alam ng CCP na hindi sila makakaya ng isang matinding resesyon, ay pilit nilang pinapaganda ang kanilang economic reports. Ngunit kahit anong gawin nilang pagtakip, ay hindi nila mababago ang totoo na hindi na gumagana ang kanilang ekonomiya para sa nakararami. Samantala, isang kwento mula sa isang ordinaryong manggagawa ang nagsasabing, ayoko rin naman maging parang daga, pero heto ako, kumukuha lang ng sahod na 2,500 yuan, gumagamit ng second-hand na Redmi phone, nakatira sa isang maliit at mumurahing kwarto na 300 yuan ng upa, kumakain ng 6 na yuan na fried noodles, uminom ng murang Qingdao beer, at nanonood ng mga love story sa TV. Wala akong magarang gamit sa kwarto. Amoy amag ang paligid at sobrang dilim ng ilaw. Kung pagbubulay-bulayan natin ang lahat ng ito, maliwanag na hindi na sustainable ang kasalukuyang direksyon ng China para sa karamihan ng mga mamamayan nila. At habang pilit nilang ipinapakita na matatag pa rin sila, ang totoo ay unti-unti nang nababasag ang ilusyon ng kanilang katatagan. Siguro ang una mong maiisip ay, may kinabukasan pa ba tayo? Sa dami ng problema sa paligid ay parang unti-unti na itong nawawala. Marami na ang nawawalan ng pag-asa dahil sa mga sunod-sunod na pagsubok na hindi nila inakala. Sa gitna ng lahat ng ito ay biglang pumutok ang balita tungkol sa YouTube na araw-araw ay nagpapalabas ng $64 million para bayaran ng mga gumagawa ng videos. Nakakagulat isipin na sa kabila ng mga nangyayari ay may mga bagong opportunity pa ring lumalabas. Sinasabi ng YouTube na kulang na raw sila ngayon sa mga bagong creators. Kaya kahit ang mga video na wala pang 1,000 views ay madalas mo nang makita sa homepage. Pero hindi ibig sabihin nito na dapat lahat ng tao ay biglang gumawa ng channel. Kung noon mo pa iniisip na baka gusto mong subukan, lalo na kung hindi kailangan ng pagpapakita ng muka, ay maaaring ngayon na ang tamang panahon. Malaki ang perang ipinapamigay araw-araw at mas bukas na sila ngayon sa mga maliliit at bagong gumagawa ng videos. Pero ngayon, ay balikan natin ang mas malalim na issue na pinag-uusapan natin kanina. Para sa mga pabrika, ang pagkansela ng isang order ay hindi lang basta pagkalugi. Para sa kanila, ito ay parang sentensya ng pagkamatay. Kapag kinansela ang isang malaking order, ay hindi lang pera ang nawawala. Pwede itong humantong sa pagsasara ng buong pabrika at pagkatanggal ng trabaho ng lahat ng empleyado. Ganito kaseryoso ang epekto. Kaya kailangang maintindihan natin kung paano talaga umiikot ang negosyo ng paggawa. Isipin mo na isa kang malaking kumpanya ng t-shirt. Gusto mong makatipid kaya nagpasya kang ipagawa ang mga produkto mo sa China. Panahon pa ito bago pumutok ang mga tariffs. Pipili ka ng isang pabrika na kayang gumawa ng maraming t-shirts. Halimbawa, nag-order ka ng produkto na ang halaga ay $1 million. Pero hindi mo ito babayaran ng buo agad-agad. Karaniwan ay magbibigay ka lang ng deposito na nasa pagitan ng 50,000
hanggang $100,000. Ang perang ito ang ginagamit ng pabrika para makapagsimula sa paggawa. At dito nagsisimula ang panganib. Ang kita ng mga pabrika ay maliit lang. Kadalasan, nasa pagitan lamang ng 5 hanggang 15% ng kabuuang halaga ng isang order ang kanilang tubo. Kung $1 million ang halaga ng order, ang kikitain lang nila ay nasa $50,000 hanggang $150,000. Hindi nila agad makukuha ang buong halaga na kailangan para makagawa ng produkto, kaya ang natitirang malaking parte ay kailangang ilabas muna nila mula sa sarili nilang bulsa o uutangin sa bangko. Madalas, dahil maliit lang ang kita ng mga pabrika, ay kulang sila sa hawak na pera. Kaya ang madalas nilang solusyon ay umutang sa bangko. Ang sistema ay ganito. Gagawa sila ng t-shirts gamit ang perang hiniram, ipapadala sa customer ang mga produkto at pagkatapos ay saka pa lamang sila babayaran ng $1 million. Pagkatapos mabayaran, ay doon pa lang nila mababayaran ang utang nila sa bangko. Maibibigay ang sahod ng mga manggagawa at kung papala rin ay may kaunting matitira para sa kanila bilang kita. Ganito ang normal na galaw ng negosyo kapag maayos pa ang sitwasyon. Ngunit ngayong tumaas ang tariffs at bumagsak ang dami ng orders ay nahinto ang maayos na sistema. Maraming pabrika ang nakautang na, gumastos na, pero hindi na nila maibenta ang kanilang mga produkto. Hindi rin sila mababayaran ng mga customer na nagkansela ng orders. Ang resulta, natambak sa mga warehouse ang mga produkto nila, mga t-shirt na hindi mabenta habang wala silang pumapasok na pera. At habang tumatagal ay mas lalo silang nalulubog sa utang. Hindi nila mabayaran ang mga inutang nila sa bangko. Hindi nila mabayaran ang sweldo ng mga manggagawa. Hindi nila mapatakbo ang pabrika. Kaya napipilitan silang magsara. Kaya ngayon ay isa-isa nang nagsasara ang mga pabrika sa China. Hindi na nila kayang buhatin ang bigat ng utang at pagkatalo sa negosyo. Marami ang napipilitang magdeklara ng bankruptcy. Ang mas masakit pa, maraming trabahador ang hindi na nababayaran, hindi na nakakakuha ng kanilang pinaghirapang sahod at walang ibang mapuntahan kundi umasa na lang na makahanap sila ng bagong trabaho sa gitna ng napakahirap na kalagayan.